Alright, mega mega love shout out. Good evening, Mabsat. Almost 8 PM na po ng gabi, Mabsat. So, tingnan natin tong mga bagong nilabas ni Attorney Enzo Recto, mga Mabsat. Meron dito yung pinaka-latest niya, 47 minutes ago. Naku, laglagan na! Grabe, ilalaglag raw ng mga ilang Duterte Senator si Sara. Iko-convict ito kapalit ng ano? Naku po, pakinggan nga natin ito kay Attorney Underarm Enzo dark Recto. marks? Try Dove with Ako, more may skincare laglagan palang ingredients mangyayari. for more care. Hindi nga, pakinggan natin to. Latest Introducing a revolutionary invention. These glasses automatically adjust for nearsightedness. Okay, pasok ka, Attorney. Naku, 20 minutes. Gawin natin 15 minutes. Bilisan natin. Bawasan natin yung background music. Okay, pasok. Attorney. Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, Wala na kakampi daw, sa guys. katotohanan at kabutihan. Isang Duterte Senator, lalagyan si Sara. Nakabaw! Diyos ko po, Lord Rudy. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isang namang episode ng ating pong Kape at Kwentuhan. O ito mga kabunyog, late na naman tayo sa ating Kape at Kwentuhan. Alam nyo naman, busy kami dito sa Naga City. Ay, Kaya oo. hindi ako makapag-live kaagad kanina eh. Nandun si Alam nyo Pangulo. naman na bumisita si PBBM sa Naga City. Kaya medyo busy yung city, matraffic. May mga inattendan akong meeting kanina, ang hirap gumalaw. Matraffic sa Naga City kanina dahil kay PBBM. Nandito kanina sa Naga City, nagmeet sila, nagkita sila ni Leni Robredo. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hi kabunyog Koreans, kabunyog Fred Infante, shout out po sa inyo. Ito ang topic ko ngayon. Maganda itong ating pagkikwentuhan habang tayo'y nagkakape. Grabe ito. Ilalaglag raw ng ilang pro-Duterte Senator si Sara. Kumbaga sa impeachment, bubuto sila na convict ito. Matindi yan. Matindi yan, mga kabunyog. Hindi yan galing sa akin, At yan ay sinabi sa isang interview sa TV ni Karen Davila. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kabunyog Maricel, kumusta kayo dyan sa Rome, Italy? Mayroon na naman magsasabi dyan, kabunyog si Kabog. Chismis lang naman yan sa iyo, attorney. Hindi ako ang ano yan. Kinikwento ko lang sa inyo kasi mayroon akong napanood na interview sa TV sa isang political analyst. Napanood nyo ba yon? Kabunyog Erwin Varela? Napanood ko, interview ni Karen Davila sa isang political analyst. Kilalang political analyst ito. Sige, bigyan ko kayo ng ano. Kaya hindi ito chismis, Hindi ako nagchichismis. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung ano, yung screenshot. Kaya ano ito, hi, Kabunyog si Putin, Kabunyog Rayman Aguirre. Napanood nyo ba 'yon? Kabunyog Jose Bernal? Kumusta kayo diyan sa Olongapo, Kabunyog Jose Bernal? So ano ito, Hindi, ano to? Itong mga senador na ito may mga problema. Duterte sila. Pero may mga problema sila eh. Mabibigat ang problema nila. Taktay. Siyempre, kung mabigat ang problema mo, Wala ko ng tubig, guys. papapiliin ka, Sara Duterte o ikaw? Sinong pipiliin mo? Sara Duterte o ikaw? O sige nga. Kung ikaw ay papapiliin, Sara Duterte o sarili mo? Kabunyog Koreans, di ba? Salamat sa pag-send ng donations, Kabunyog Korean. Yan. Kaya medyo mabigat. Bigat ito, mga kabunyog, mga kababayan. Letreye, shout out sa iyo. Napanood nyo ba yan? Yung interview na yon? Hi, kay Lynn Buyong sa New Zealand, kay Joselito Samson, kay Harold Box, kay Agnes Putong, kay Maria Regines Manzano sa Negros Occidental, si J.L. Lara, si Ed Lagasca, si Nolito Mitra, kay Maria Yasmin Rodriguez Evangelio, Ryan Sil
Dubaquil, kay Edwin Valencia, Alex Anguines. Ha? Napanood nyo ba yon? Oh, yan. Ang sagot ni Erwin Varela, pag ikaw may problema ka, posible kang makulong, papapiliin ka, Sara o sarili mo? Ha? Ganon ang ano dyan, ganon ang usapan dyan. Oh, kaya mga kabunyog, mga kababayan, lumalabas ngayon, ha? Ay di ba kasi mahirap ma-convict si Sara sa Senado. Sa Kamara, ang kailangang boto para ma-impeach si Sara, 105, one-third lang. O sabi ni Congressman Benny Abante, ay madali na yan, ang one-third sa House. Madaling makuha yan. Madali yan makuha yung one-third sa House. Ang tanong sa Senado, yun din ang challenge ni Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo. Sana daw ang mga senador ay magdesisyon ng tama. Kasi may mga ebidensya naman eh. Kaya lang baka daw mangibabaw sa mga senador yung pagka-pro Duterte. Kahit matibay na ang mga ebidensya kay Sara, hindi nila ito i-convict. Ang kailangan kasi sa conviction ni Sara, 2/3. 24, 2/3 niyan, 16. Ay mahirap ang 16 kasi 9 yung senador ng minority eh. Oh, 9 yung senador ng minority. Oh, tapos yung majority 15. Pero sa 15 na yun, mayroon pang pwedeng babalik na doon. Halimbawa, si Clea Cayetano o kapatid yan ni Alan Peter eh. Ha? Ngayon, ang sabi, hindi makukonvict si Sara kasi mayroong mga senador na pro Duterte na nag-iisip na kahit pa pro Duterte sila, kapag nakita nila yung ebidensya, ikukonvict si Sara. Bakit? Ang kapalit ay sila mismo, may problema sila. Ha? Yan mga kabunyog. Ha? Ano ito? Medyo hindi po ako nang iintriga, napanood ko talaga. Panoorin nyo rin. Sino ba yon? Napanood nyo ba yon? Ha? Sino ba dito ang ano? Napanood niyo yung tinutukoy ko? Interview sa isang political analyst. Oh, bigyan ko na kayo ng clue. Oh, bigyan ko na kayo ng clue. Wala pang sumasagot kung sino yung political analyst na yon eh. Alam niyo ba yon kung sino? Ha? Oh. Alam niyo kung sino yung political analyst na sinasabi ko? In-interview ni Karen Davila. Oh, ang sabi niya, mayroong mga pro-Duterte senators na nag-iisip na i-convict si Sara. Oh, yan. Ha? Si Alan Herman daw, sabi ni Erwin Varela. Sino pang may sagot? Si Edo Manzanas, sabi ni Acutrol. Si Llamas, sabi ni Cesar Abad. Talagang kayo, laging si Llamas ang ano nyo na, si Llamas lagi yung mastermind. Si Professor Contreras po ba, sabi ni Litreyes. Oh, sino? Lito Banayo, sabi ni Nas Rivera. O sige nga, in-interview ni Karen Davila, si Sasot daw. Si Herman, sabi ni Nicole. Oh. Si Llama, sabi ni Donglin Fitalbero. Mamaya may magsasabi niyan. Sabihin mo na kasi Attorney Enzo, sino? Tagal-tagal mo na. Si Tikia daw. Oh, ito ang clue. Hindi DDS na political analyst. Hindi DDS. Ibig sabihin, hindi si Tikia, hindi si Sasot. Oh, hindi rin si Llamas. Oh, hindi si Banayo. Oh, sino na? Sino kaya? Oh. Ano yan ha? Hindi si Llamas. Katino, shout out to siyo. Ay, kay Maria Saranitala. Sabi ni Yolanda Ganodrante, si Alan Herman. Yan. Eh, si Herman na interview ni Karen. Yan. Talagang all caps yung sagot ni Litreyes eh. Ayan, all caps na din si Darlo Bibida. Oh, parang sigurado na kayo ng sagot nyo ah. Oh, parang sigurado na kayo. Oh, ito na, ipakita ko na. Alan Herman, sabi ni Mark Autix. Oh, yan, mukhang dumami na yung sagot. Oh. Ito yung picture. Ayan. Hot copy. Political strategist Alan Herman. Oh, yan. So, ang tamang sagot ay si Alan Herman. Oh. Ngayon, tingnan nyo yung caption sa baba. Tingnan nyo yung caption ng title sa baba. Oh, yon. Yung caption ng title sa baba, tingnan nyo. Ba? Oh. Anong nakalagay sa baba na caption? Oh, basahin natin. Maliliit kasing letra sa baba eh. Pero, sabi ni Herman, there are speculations, Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. O yan. Yan sinasabi ko. Ha? There are speculations Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. O yan. Nakita nyo? Oh. Yan kasing sila Alan Herman. Mga ano yan eh. Trabaho nila yung mga PR sila. Public relations specialist, mga political nila yan. Mayroon silang opisina sa Manila. Marami silang koneksyon sa kung saan. Kaya namomonitor nila ang mga nangyayari. O ngayon,
in-interview ni Karen Davila, yun ang sabi ni Herman, ni Alan, there are speculations, Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. Ang ibig sabihin niyan, mayroon mga senador na kahanay sa Pink nakikipag-usap sa mga senador na identified sa Duterte. Kinukumbinsi ang ilang senador na identified sa Duterte na bumoto kayo kapag may ebidensya, sundin nyo yung ebidensya. Dapat Ibig sabihin, naman, sundan yung pag ebidensya. nag-impeachment trial sa Senado at may malinaw na ebidensya, mag-decide kayo based sa ebidensya. Tama. Celebrate special little moments. Paano ba naman yung mga ebidensya? Talagang walang lusot. Swak sa banga. Gagamitan ko ba ng bleach at detergent? Walang ligtas talaga si Sara dito. Lalo na Bleach at detergent too. ma-upset kapag lumabas yung mga bank accounts na sinabi ni Trillanes. Walang ligtas si Sara dyan. Okay, tuloy. Bibigyan kayo ng Isa pa. Nirewind natin ng konti. Nako, naghang na yata. Nirewind ko lang ng konti eh. 11 minutes. Hoy, what happened? Nasobrahan yata yung na. Isang pindot lang ginawa ko ah. Ano nangyayari sa ating... Wait lang guys ah. 11 minutes yun eh. Wait lang. Nakabaw, naghang na. Anak ng sino naka-live? Si Professor Hardirian naka-live. Lenny pa rin. Pink BBM. Alliance versus Duterte? Question mark sabi niya dito. Uy, nangyari? Naglalag ba ako guys? Ako. Hindi yung video, ako. Hindi yung YouTube. Playback doesn't short restarting your device. Anak naman ng kamote, oh. Sapa. identified sa Duterte Yan. na bumoto kayo kapag may ebidensya, sundin nyo yung ebidensya. Ibig sabihin, Dapat lang. pag nag-impeachment trial sa Senado at may malinaw na ebidensya, mag-decide kayo based sa ebidensya. Kapalit niyan, bibigyan kayo ng fair na kasi siyempre may mga problema sila eh. Halimbawa, sino bang mga senador na pro Duterte ang may mga problema? Jinggoy! Ay siyempre unang-una na si Bongo, nagtatago na nga ngayon eh. Ay, ganun ba? Si Bato pala, nagtatago si na Bato. ngayon. Si Bongo, magkakaproblema na rin. Lalabas na ang arrest warrant. Yung tatlo, si Chis Escudero, si Jinggoy, saka si Joel, may problema rin. For resolution na ang mga kaso nila. Baka matulad na sila kay Bong Revilla. Ngayon, syempre, yung mga yan, nagpapaabot yan. Alam naman natin ang laro ng politika. Alam naman natin ang laro ng politika. Posibleng nagpapaabot ang mga yan. Posible namang may mga baka pwede namang maayos ang problema ko, 'di ba? Mga ganun 'yan. Alam nyo na yung mga ganyang usapan. So, ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi sa akin galing. Pinakita ko naman sa inyo. Hindi po sa akin yan. Pinanood ko yan eh. Mahaba yung interview. Hindi nyo kasi nababasa yung sa baba kasi maliliit na letra. Pero yan Herman, there are speculations, Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. So, ibig sabihin, dahil may mga problema ang mga pro-Duterte senators, siguro hindi mo mapapabago dyan sila Marcoleta. Si Marcoleta nga, pwede pa yan kasi delikado yung kaso niya sa Comelec. Si Padilla, si Aimee, yon mga wala pang mga kaso, wala pang mga problema. Pero si Bongo, yung warrant of arrest sa ICC, problema. Si Bato, si Bongo lalabas na rin ang arrest warrant sa ICC. Pwedeng si Bato matigas na pro Duterte,
Pero si Bongo, baka mag-isip pa yan. Survival. Alam nyo, pag survival na yung nagiging problema, pag survival na, ano na yan, papasok ka na sa kung anong mga usapan. Si Chis Escudero, napapansin nyo naman, tahimik, di ba? Si Jinggoy, tahimik din. Si Joel, tahimik na rin. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan, hindi sa akin galing yung ano na yun na posibleng may mga usapang nangyayari. Pero yun na nga, kapag sila Chis Escudero, Jinggoy at Joel Villanueva, pati yata si Bongo, kung mga yan ay nag-iisip na hindi sila magpapaka-diehard na Sara, ibig sabihin, pag nakita nila yung ebidensya, matibay talaga, buboto sila sa impeachment. Pagka ganyan, makukonvict si Sara. Makukuha ang 16. Makukuha ang 16. Pag nakuha ang 16, convicted si Sara. Kaya, grabe ang dynamics, mga kabunyog, mga kababayan, aabangan talaga natin ito. Pero ang pinaka-importante muna, makalusot sa Justice Committee. Sufficiency in form in substance at saka probable cause. Sa tingin ko lulusot. Ang Lusot sunod talaga, naman, attorney. Lusot. lumusot sa House, yung sa plenary. Ang kailangan naman, 1/3. 105 yan. Ang sabi ni Congressman Benny Abante, lulusot din. So Senado na ang laban. Ang tanong, makuha kaya ang 16 na boto sa Senado? Paano? Ito na, dito na papasok ngayon. Yung sinasabi ni political analyst Alan Herman. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, anyway, sila yung may access dyan. Ako kasi, wala naman akong access sa mga yan. Hindi ko alam kung kumpirmado yan. Pero ako, pag may napapanood lang ako, sinishare ko sa inyo para alam ninyo, mga kabunyog, mga kababayan. Pero nakita nyo naman, hindi po ako nagsasabi ng ganyan na parang chismis lang. May source tayo. Yun na nga, yung interview kay Alan Herman. Yan, political strategist Alan Herman. Yan, panoorin nyo yan. Mahaba yung interview na yan. Pero maganda. Maganda yung mga analysis niya. Mga kabunyog. Kaya siguro, baka pag-isipan ito ni Sara, kapag nakalusot na sa kamera na impeach siya, baka mag-resign talaga ito. Pero pag nag-resign si Sara, hindi pa rin siya pa lilibrehin. Wow. Sabi, ang alam ko, Plunder. didesisyonan pa rin na siya ay perpetual disqualification from running for any elective office. Nako po, wala talagang lusot. Walang lusot. May gano'n na, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mukhang pag nakita ni Sara na makukuha ang 16 na boto sa conviction niya sa Senado, baka mag-resign yan. Mag-resign. Pero pag nag-resign siya, di syempre, ano ba ang maximum na penalty sa impeachment? Ay di ba removal from office? Ay di pag nag-resign ka, di okay na, removal from office. Kaso, pero yung sunod, yung perpetual disqualification from holding public office or from running in any elective position. Ay yan, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Kaya yung mga DDS, wag silang pakasiguro kasi ngayon? Lumalakad ang problema kasi sa mga senador na pro Duterte, 9 sila. 9 ang minority senador. Pero may mga problema. Yan yung problema, may mga problema sila eh. Kaya yung mga may problema na yan, gumagawa yan ngayon ng paraan paano masusolusyonan ang problema nila. Hindi natin alam kung anong mga nagiging usapan. Diyos ko po, Rudy. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang sinasabi lang dito sa interview kay Alan Herman, may may speculation sila na may mga alyansang nabubuo. Yan yung sinasabi ko. Parang alliance to convict. Ayan Sabi ni Herman, there are speculations Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. To convict Sara,
Yun talaga yung usapan. Mga Duterte allies. So, sino ba ang mga Duterte allies na senador? Eh, ito ang alam nating Duterte allies. Eh. Sila Cheese, Jinggoy, Villanueva, Bato, Bongo. Bakit hindi ko na sinama sa picture si Si Aimee, hindi yun. Saka si Aimee, si Padilla, Marcoleta, Cayetano, hindi. Hindi yun. Wala pang mga kaso sa ngayon yun. Pero itong 5, ito yung mga problemado eh. Si Bato, nagtatago na. Si Bongo, pwedeng lalabas na ang arrest warrant. Sila Cheese, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, lalabas na rin ang arrest warrant. O, yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, yan po. Mamaya, abangan ninyo, ang talakayan ko mamaya, mayroon kasing yung tungkol sa pinalulutang na posibleng alyansa ng Pink at Red, Nako po. Marcos at Lenny, Nako po. mayroong mga reactions. Kwan yan. Ang tawag Mayroong niyan mga sir. reaksyon. Sorry, Sa sir, panig ng mga Dream Team. campings, mayroong ayaw. O, i-discuss ko mamaya sino yun. Dream Sa, Team ba yan? sa panig ng Sir, mga campings, may nagsasalitang ayaw nila ng alliance na yan. I-discuss ko mamaya, i-discuss ko. Kaya abangan nyo. Okay? At siya nga pala, mamayang gabi, 9:30, kami ni Ronald Llamas. Oh. Si Ronald Llamas. Tuloy kami mamaya, Dos Amigos. Kaya abangan nyo. Ano bang gusto nyong pag-usapan namin mamaya? 9:30. Okay? Alright. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, magandang Salamat, attorney. Guys, agree kayo? Merong babaligtad dyan sa mga senador na yan? It's either si Cheese, si Jinggoy, si Joel, si Bongo, o tsaka si Bato. Sino sa 5 yan ang babaligtad nyo? Babaligtad kay Sara. Naka pa! Problemado na naman sila. O siya, next topic ulit tayo. Countdown.